By faith, we can see signs and wonders. Sinasabi ko sa inyo, sabihin mo dito sa bundok na to, na maitamon siya doon sa dagat, mangyayari yan. But you must really believe it. Kailangan mong panampalatayanan. It will happen and have no doubt in your heart. At huwag kang back down. Tignan nyo, imposible. Nakakita na ba tayo dyan na talagang itatapon mo yung bundok sa dagat? Imposible. Pero in example ng Panginoon, na kahit gaano ka-imposible, ay pwedeng maging posible kung ikaw ay nananampalataya. Amen. Amen. Kami, we are praying. Darating ang araw. Mangyayari. The Lord will give us our own bahay, sariling bahay. Yan mula ang nilalaban namin. And sabi ko sa Panginoon, one day, tatayo ako sa harapan ng mga tao. And I will declare your greatness dahil pinakinggan mo ang pananampalataya ko. At kung ganun din po kayo, meron kayong pinapanampalatayanan, ilaban niyo po sa pananampalataya. Amen? According to His will, mangyayari. At will naman ng Lord na malanasan natin ang magandang buhay sa mundong ito. Amen? Kaya nga siya namatay eh. Ito yung laging tumalatak sa akin na sinabi ng Panginoon Yesu Cristo. Ay sinabi niya sa kanyang salita, si Jesus na mayaman, isang Diyos, bumaba sa lupa, naging mahirap para tayo ay yumaman. Nakasulat po yan sa kanyang salita. But according to our faith. Yan yung ating binabasa kanina na kung tayo'y nananampalataya, ito ay mangyayari sa atin. Kapatid, ano ba yung iyong pinapanampalatayanan? Meron ka bang pinapanampalatayanan na sa tingin mo ay parang imposible mangyari? Pero ang sabi ng Panginoon, by faith, walang imposible sa Diyos. Amen? Sa mga hindi nakakaalam, di ba, sunod-sunod eh, 23, 24, 25, talagang tumaan tayo sa matinding pagkunkun ng pananampalataya. Na sina tatay, na sinabihang mamamatay, si Luka, na sinabihang wala ng pag-asa. Dahil yan sa pananampalataya at panalangin. Kasi kung ikaw ay nilalaban mo yung pananampalataya at yung panalangin mo, doon makakakilos sa Panginoon. Pero, it's my prayer na sana huwag dumating sa ganong sitwasyon tsaka tayo nagsasama-sama nagbababad sa panalangin. Ngayon pa lamang, magbabad na po tayo sa panalangin at pananampalataya. Na hindi natin maranasan yung gano'n na nananalangin ka na lang, nakaalala kang manalangin dahil may mamamatay ka ng kamag-anak. Dahil may mahal ka sa buhay na nasa pingit ng kamatayan, doon lang ang lalabas yung pagpapanalangin natin. No! Huwag mong hayaan. Alam niyo po ba ang nangyari kay Job? May story doon na si Satanas, si Mang-Adya Langit, nakapuang po lang ni Apo Diyos kung ni Satanas. Ay ang anak ng kita at law-law-law at pirpiro. Kung hindi po tayo mananalangin, uunahan ka ni Satanas. Si Satanas, sinabi niya, bigyan mo ng pagsubok si Job, posibleng maglilingkod yan sa'yo. Kunin mo yung anak ni Job, posibleng maglilingkod yan sa'yo. Kunin mo yung kayamanan ni Job, posibleng maglilingkod yan sa'yo. Tayo mga kapatid, unahan mo na ang Satanas. Sabi niya doon sa prayer, di ba, yung Our Father who art in heaven, yung the Lord's Prayer, deliver us from evil. Ano ba? Do not bring us to the test. In example dyan na, Lord, kung mangyari, huwag mo kaming bigyan ng matinding pagsubok. Kaya kung hindi ka mapanalanginin, hindi tayo maging mapanalanginin, abay uunahan tayo ni Satanas na mabuong makikipag-usap sa Panginoon, nabigyan tayo ng pagsubok. Gusto ba natin yun? Hindi. Kaya dapat magbabad ka na sa panalangin. Sabihin mo sa kapatid mo, magbabad ka sa panalangin at
pagsubok, God allows that pagsubok para mas tumatag ka sa pananampalataya. Amen? Kapatid, tandaan nyo ito. Ang pagsambang may pananampalataya, yan lang ang tinatanggap ng Panginoon. Ang panalangin may pananampalataya, yan ang makakaranas ng ibala. Ang paglilingkod na may pananampalataya, yan ang kinalulugdan ng Panginoon. Kaya huwag nating tanggalin yung pananampalataya natin. Huwag nating hayaang mamatay yung pananampalatayang yan. Hello? Si Jesus ang nagsabi niyan dun sa isang disciple niya. Have you believed because you have seen? Naniwala ka ba dahil nakita mo? Blessed are those who have not seen yet have believed. Pinagpala yung mga tao na hindi pa nila nakikita yung pinapanampalatayanan nila pero naniniwala sila. Kasi ang tao, ang kalakaran po natin, Jack kita, Jack. Okay. Kung hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. Pero sa kalakaran ng Panginoon, kailangan mo munang maniwala para makita mo yung kasagutan ng Diyos. Amen? You need to believe first. Pamansyang pa yung na, tapos makita, the answer ni Ato Diyos. Gusto mo makita yung kasagutan ng panalangin mo? You need to believe first. Adagyo ka na yun kung istorya. I really love this story. At dati ang barkada, hanggang kararat ni Tudo. They are praying for rain. Kararat na nga kararat ni Tudo. Habang agkar-kararat na, may isa, nagpas, urayon na siya Tudo. So may isa nga nagkararat ni Tudo, nag-ala iti, balde, katakan na intayan siya alulog. Alulog pa tawag nun? Apan na intayan siya, ayan tibubong mapagwarat iti Tudo. Pakaulungan na ni Tudo. Sino man nga na manuwa, iti at napapani na. Sinagkitaya. Kaya kung may pananampalataya ka, dapat nakikita sa kilos mo. Kaya nga, kung may pananampalataya ka, naligtas ka, dapat nakikita sa kilos natin. Ang mga Kristiyanong kilos. Kulang nga damang matin, kung grabe tiguram iti padam na tao. That's not faith. Awan iti pangmatin na pasyon. Amen? Okay, sabi nito, kapatid, hindi mo pa nakikita pero naniniwala ka na that's faith. Hindi mo pa nakikita ang kaligtasan ng pamilya mo pero pinapaniwalaan mo na ang Lord, ililigtas niya ang pamilya mo. Just believe. Darating ang araw, layahan ng pananampalatayanan mo ay mangyayari. Kaya kung ano ba ang struggle natin ngayon, if you have faith, malalagpasan po natin yan. Just believe. Just have faith. Have faith. Nakibasa ng malakas sa Tagalog? Suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Tingnan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi niyo ba alam na si Kristo ay nasa sa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na nananampalataya. Suriin mo daw. Ang Diyos ang nagsasabi sa atin. Suriin natin ang ating sarili kung may pananampalataya ba tayo. May pananampalatayang patay, may pananampalatayang maliit, may pananampalatayang malaki. May pananampalatayang nag-aapoy, may pananampalatayang nanlalamig, may pananampalatayang katamtaman lang. Alin ka po doon? Ano ang pipiliin mo? Alam niyo po ba, we are already in the last days. At sabi ng Panginoon, kung lukewarm ka, kung lukewarm ang pananampalataya mo, isusuka ka ng Panginoon. Darating ng araw, lahat ng mga tao ay magpupuri. Every tongue shall confess that Jesus is Lord, and every knee shall bow. Pero ang tanong, tatanggapin kaya ng Diyos yung pagpupuri na yan ng lahat ng tao?
pinipili kung sino yung may pananampalataya. Ang dami-dami ko kung sinabi. Pero isa lang naman ang takot ko dito yung Panginoon. Have faith. Yung faith na talagang lumalago. Kasi wala namang kagustuhan ng Panginoon na ikakasama natin eh. Gusto tayong pagpalain. Pero gusto ng Lord makita yung pananampalataya mo. Gusto ng Lord maligtas lahat ng tao. Pero gustong makita ng Lord na ikaw mismo pinipili mong Panginoon.